Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Napatingin ako sa bubong ng bahay at nagulat ako sa aking nakita. Nanlilisik na mga mata at mayroong mahabang dila ang nakita ko sa bubungan ng tindahan. Nakita ko ang aswang. Manananggal siya kasi kalahati lang yung katawan. Napatakbo na lang ako sa takot. Bumalik ako sa tindahan at nagsisisigaw kay mama na may aswang sa bubong. Pero hindi siya naniniwala sa akin. Sa pagsapit ng gabi at pagbigkit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilang the Pinoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bogs. Buntis ako sa panganay ko noong mangyari ito. Nag-catering yung asawa ko noon. Debut. Hating gabi na sila nakauwi. Mga bandang 9 PM ay gising pa ako. Tapos ay naglatag ako sa may sala sa may harap ng TV. Nanonood ako ng mga pelikula noon na hiniram ko sa kaklase ko noong college. At ipinlay ko ito sa portable DVD player. Habang ako ay nag-e-enjoy sa aking pinapanood na pelikula, maya-maya ay may narinig akong lumagapak sa bubong namin sa may bandang banyo. As in, ang lakas. Hinablot ko agad ang aking cellphone, tapos ay tinext ko ang asawa ko. Dinadaga na ang dibdib ko sa sobrang kaba. Pero ang text lang ng asawa ko ay baka raw pusa o daga lang na naghaharutan iyon. Nainis ako sa reply niyang iyon. Tila ba ay parang wala siyang pakialam sa kung ano ang pwedeng mangyari sa akin. Kaya naman ay hindi ko na lang siya nireplyan. Naisip ko na lang na if ever may magtangkang pumasok sa bahay, ay sisigaw na lang ako. Tutal ay nasa harap lang naman ng bahay namin ang bahay ng mga pinsan ko. Kaya naman ay mas madali ako makakahingi ng tulong kung sakali. Bumalik na lang ako sa sala para ipagpatuloy ang aking pinapanood na pelikula. Maya-maya ay may narinig akong parang naglalakad sa bubong namin. Agara naman akong pumunta sa CR para i-check kung ano ba talaga ang nangyayari. Pagkapunta ko sa CR, ay nakita ko na yung bubong ay lumulubog na para talagang may naglalakad. Pumunta agad ako sa sala kasi yung bintana ng CR namin ay ceramics lang. Kaya kita ang labas. Kinuha ko yung itak tapos yung pang-agyo. Papunta ng sala yung naglalakad sa bubong namin. Nang nasa bandang kusina na, ay tinusok ko yung bubong gamit yung pang-agyo. Tumigil ito sa paglalakad, kung kaya akala ko ay okay na. Ngunit hindi pa pala. Paupo na ako noon kasi sumasakit na yung tiyan ko. Nung biglang may narinig akong parang tumalon pababa.
Pagkatapos nun ay may nagtutulak na rin sa pinto namin sa kusina. Naiyak na lang ako sa sobrang hilakbot dahil hindi ko na alam ang aking gagawin. Yung lock ng pinto, as in, feeling ko any moment ay masisira na. Ang ginawa ko na lang ay yung lamesa namin ang pinangharang ko sa pinto. Tapos ay may naaamoy na akong parang malansa na hindi ko alam kung saan ba nanggagaling. Ewan, parang sinunog yung buhok. Basta, ganun yung amoy. Nakakasulasok talaga. Pilit kong kinakalma ang sarili ko noon. Naalala ko yung bilin sa akin nung second wife ng tito ko na taga Iloilo. Ang sabi niya, aswang daw kapag ganoon ang amoy. Kinuha ko yung langis na may lana na nabitawan ko rin bigla kasi kumukulo yung langis sa loob at sobrang init nito. Wala niya ka! Hindi mo makukuha ang baby ko! Mamamatay muna ako bago mo siya makuha! Lumayas ka! Lumayas ka! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Sumisigaw at natataranta na ako ng mga sandaling iyon. Humihingi ako ng tulong at nagbabaka sakaling may taong pumunta dito para tulungan ako. Tinawagan ko yung asawa ko at dun siya nag-alala nung marinig niya yung kumakalabog sa pinto. Tinanong niya kung ano yung parang maingay na naririnig niya. Kanina ko po sinasabi sa'yo, Arturo! Pero kung ano sa labas, tulungan mo naman ako. Umuwi ka na dito. Inaaswang na yata ako. Sabi ko. Diyos ko. Sorry, mahal ko. Di bali pa uwi na ako. O sige, basta yung mga pinto dyan, yung bintana dyan, takpan mo lahat para hindi ka makita at hindi makapasok yan, ha? Sige na, pauwi na ako. Umabot na ng 30 minutos na ganoon ang sitwasyon. Napilit binubuksan yung pintuan. Tapos ay bumalik ito sa bubong. Bawat paghakbang niya ay kinakatok ko yung nilalakaran niya. Habang tumatagal ay nai-stress na ako dahil sa sobrang takot. Dahilan para sumakit ng sobra ang tiyan ko. Nagdasal ako ng taimtim at binanggit ang mga katagang to. Sa banal na dugo ni Jesus, umalis ka dito! Umalis ka! Pagkatapos kong bitawan ang mga katagang yun, ay biglang nawala ang naglalakad sa bubong. Nawala na rin ang mga padabog na katok sa mga pintuan ng bahay. Bogs! Mahal ko! Nasaan ka? Nasaan ka? Pagkakita sa akin ng asawa ko, ay agad niya akong niyakap. Nadatnan niya akong nakaupo sa sulok at takot na takot. Mahal ko, okay ka lang ba? Sorry ha. Sorry natagalan ako. Kinabukasan ay kinwento ko yun sa mga pinsan ko. Na-experience din daw nila iyon, yung parang may naglalakad sa bubong, tapos ay makakaamoy rin sila ng sobrang baho. Yung mga panahon na yun, maraming nabalita rito sa amin sa Pangasinan na may mga sightings na mga lumilipad na malaking ibon. Maitim na lalaki, tapos lalaking nagiging malaking aso na mabaho. Ang sabi ng tita ko ay mga dayo daw iyon kasi kilala na sila sa lugar nila bilang aswang, kaya lumilipat-lipat sila ng lugar upang makapagtago sa mga taong nais silang tugisin. Kakabaka Short Stories.
Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo lang po ako sa pangalang Shy. November 16, 2015. Hindi ko malilimutan ang petsang ito dahil dumating ako sa piggery. Galing akong Tarlac dun sa bahay nila Eman. Pagdating ko sa piggery na pinagtatrabahuhan ni Eman, tinulungan ako ni Eman maglinis sa paligid at sa tutulugan namin. Nung nagwawalis ako sa paligid ng babuyan, biglang may nagbukas ng gate namin at may isang babaeng may edad na siguro ay nasa 30 anyos na. May kasama siyang 2 bata. Siguro mga anak niya yun. Magandang araw, miss. Pwede bang makiigib? Nagpaalam na rin po ako sa amo niyo. Sabi nung babae. Sige po, pasok po kayo. Pero ate, last na daw po yan sabi ni kuya. Kasi kilala ko na daw po palagi yung pinto eh. Yun po kasi yung bilin sa amin. Baka magalit yun kapag sinuway namin eh, sabi ni Eman. Hindi nagsalita yung babae at ngumiti lang ito. Habang nagwawalis ako, tinitigan ako ng babae. Tapos sa tuwing titingin ako sa kanya, ngingitian niya ako. Tapos pag nagpo-focus ulit ako sa ginagawa ko, ay bigla akong mapapatingin sa kanya at nahuhuli ko siyang nakatingin sa tiyan ko. Noong mga panahong iyon, Kuya Totoy, ay kabuwanan ko na po. Kinabukasan, nanghihina yung ibang baboy na mabibenta na sana. Nagtaka kami kasi hindi naman nagkulang sa pag-aalaga si Eman sa mga baboy. Kinagabihan, may namatay na isang baboy. Nagpasya yung amo ni Eman na manmanan yung mga baboy kung may mga nanghihina pa para makatay agad at hindi masayang. Nagulat kami nung pinapatayo niya ang mga baboy. May 2 kasi na halos ay hindi na makatayo at nanghihina. Pinipilit ni Eman patayuin pero hindi na talaga nila kaya. Naghinala ang amo ni Eman na baka may nang-trip sa mga baboy niya nung wala pang bantay. Natakot ako noon at nakaramdam na may kakaiba sa lugar na iyon. November 18, 2015. Nanganak na ako. Somewhere in Quezon City, Payatas po yung piggery. After 3 days, dumating po ang mama ko para alalayan ako. Kasi nga po, kakapanganak ko pa lang. Kasi ay hindi rin ako maaasikaso ng papa ng baby ko kasi po ay may trabaho siya. Kinagabihan nung araw na iyon ay nag-inuman si mama at si Eman. By the way, Kuya Totoy, si Eman po ang tatay ng baby ko. Hindi po sila nagpakalasing kasi nga po ay may trabaho si Eman. After nila mag-inuman, naglatag na kami ng higaan para matulog. Paghiga ni mama at pagpikit niya, expected ko na po na makakatulog siya agad. Mabilis po kasi makatulog ang mama ko. Ako naman ay hindi pa makatulog dahil hindi ako mapakali. Ewan ko kung bakit. Ang pwesto namin pala noon ay si mama sa tabi ng dingding ng kwarto. Ako at ang baby ko ang nasa gitna at nasa kabilang gilid naman si Eman. Si Eman po ay nakatulog agad kasi pagod siya at nakainom. Si mama hindi rin pala makatulog agad. Ikot lang siya ng ikot sa higaan. Nakaidlip na po ako.
at nagising ako ng mga bandang 12:30 a.m. Nakita ko kasi si mama na nakaupo at hawak ang rosaryo niya. Taimtim na nagdarasal si mama at pagkatapos niyang magdasal, tinanong ko siya, "Ma, bakit? May nararamdaman ka ba? Okay ka lang ba?" Tumingin agad sa akin si mama. "Oo, nak. Kanina pa akong di mapakali eh. Hindi ako makatulog dito sa inyo. Feeling ko pinakatingin sa atin." Pabuntong na hininga na sabi ni mama, "Ma, alam mo, parehas tayo. Simula nung pagdating ko dito, hindi na rin ako makatulog ng mahimbing eh. Parehas tayo, parang feeling ko may nakatingin sa akin. Ang bigat nga sa pakiramdam eh," sabi ko. Nanahimik kami parehas dahil biglang may narinig kaming pagkalabog sa bubong namin na madiin ang pagkakalagabog. Nagkatinginan kami ni mama. Napaluha at napahawak ng mahigpit sa rosary si mama. "Nak, narinig mo ba yun? Diyos ko." Paiyak at natatarantang tanong ni mama. "Oo, ma. Tsaka yung mga aso, nagsisimula ng umalulong. Baka aswang yun, ma. Baka inaaswang na tayo dito." Maya-maya ay nagsimulang mag-ingay ang mga biik na tila ba ay natatakot at yung iba naman ay parang gulat na gulat. Naririnig namin ang mga ingay ng mga biik na kung nagsasalita lamang ito ay parang humihingi ito ng tulong dahil may parang kung anong elemento silang nakikita na dahilan para sila matakot. Nagtaka kami ni mama dahil hindi namin alam kung bakit ganoon ang mga inaasal ng biik. Kinalabit ko si Eman para gisingin. Ang hirap niyang gisingin. Tulog na tulog. Maya-maya ay minarinig kaming boses na malalim na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Papasukin niyo ko at ibigay niyo sa akin ang bata. Kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Tumaas ang balahibo namin ni mama nang marinig namin ang boses na yun. Nagkatinginan kami ni mama na nangangahulugang parehas kaming nakarinig ng boses na yun. Napayakap ako bigla sa baby ko. Naiiyak na ako noong mga panahong iyon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. After naming marinig ang boses ng lalaking iyon, umalabog na naman yung bubong. Nagising na si Eman. Kinuha niya yung sumpak na bigay sa kanya ng amo niya para in case na may manloob. Kanina pa ba yung maingay na yun? Saan pa nanggagaling yun? Tanong sa amin ni Eman na naaalimpungatan pa. Oo, Eman. Kanina pa yun. Tapos may narinig kami ni mama na boses ng lalaki. Natatakot na kami, Eman. Ano ba ang nangyayari? Minura-mura ni Eman yung nasa bubong. Hoy, tangina mong aswang ka. Layuan mo pamilya ko. Kung hindi, ako talaga makakaharap mo. Mata lang walang latay sa'yo. Mapapaaga buhay mo, wag mo akong subukan. Pagkatapos niyang magmura ay lalong lumakas ang boses ng lalaki sa bubong na tila gigil na gigil. Matapang ka talaga.
sa akin. Hindi kayo madala sa mabuting pakiusap. Ngayong gabi, tatanak ang dugo. Natakot kami parehas ni Mama. Nagdasal kami ni Mama ng taimtim, habang si Emma naman ay minamanmanan ang bubong. Hindi kami tumigil sa kakadasal hanggat hindi nagliliwanag. Habang nagdadasal kami ni Mama, yung mga baboy at aso sa paligid namin ay patuloy na nag-iingay. Sinilip ni Eman sa kabilang kwarto yung mga baboy kung bakit nag-iingay. Nagtaka siya kung bakit nakapatay na ang ilaw sa babuyan. Samantalang bilin sa amin ng amo niya ay huwag patayan ng ilaw ang mga baboy. Hindi niya nakita kung ano ang nangyayari sa labas. Bumalik si Eman sa kwarto namin para bantayan kami. Noong magliwanag na, ay bigla na lang nawala yung lalaking nag-iingay sa bubong namin at nanahimik na yung mga aso at baboy. Nung time na yun, ay isa lang ang nasa isip namin. Naisip namin na baka aswang yung nasa bubong namin noong gabing iyon. Hindi ito guni-guni. Totoong nangyari ito sa amin. Kakabaka Short Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Flower. Nung panahong bata pa ako, edad 9 to 10 years old, madalas kaming umuuwi sa probinsya ng nanay ko. Nagsisimula sa letter B ang probinsya ng nanay ko. Halos tuwing weekend, umuuwi kami ni Mama sa probinsya dahil nandoon sila lolo at lola. Pati na rin ang kapatid ni Mama, kasama ang anak niya. Nagpapagawa ng bagong bahay si Mama noong mga panahong iyon, kaya sa isang kubo muna kami natutulog. Paminsan-minsan, doon kami natutulog ng mama ko sa tindahan sa harap ng pinapagawang bahay. Isang normal na gabi. Bumisita yung kaibigan ni Mama kasama ang mga anak niya at naghapunan sa kubo. Pagkatapos noon, hinatid namin sila sa ibang bayan na medyo malayo rin sa amin. After noon, umuwi na kami ni Mama at natulog. Kasama sila lolo at lola sa kubo. Kung i-describe yung kubo na tinitirahan namin, ay yung kubo ay meron namang bubong at kisame. Wala itong bintana, kundi puro kawayan lang na maninipis na pinag-cross-cross na nagpo-form ng diamond shape. Nagising ako bigla. Hindi ko alam kung anong oras. Basta, madilim pa. Kasi sobrang lakas ng hangin at umiiyak na yung dalawang tuta nila lolo sa labas. Hindi naman ako natakot nung una. Pero pagtingin ko sa ulunan ko, may mahabang dila. Hindi ako natakot nung una. Kukunin ko na sana yung itak na nasa ulunan ko lang rin. Kaso natamaan ng siko ko yung sahig at naglikha ito ng ingay. Pagtingin ko kung nasaan ang dila kanina, ay nawala na lang itong bigla. Nagtalokbong na lang ulit ako at natulog na lang ulit. Pero biglang may parang gumagapang sa legs ko na medyo mabigat. Parang ahas, pero alam kong dila pa rin yun ng aswang. Nanginginig ako sa takot at ginising ko si Mama. Sabi ko, may aswang
pero wala naman daw siyang nakikita o naririnig. Pinaypayan niya ako habang kumakanta siya para makatulog ako. Pero pabalik-balik yung dila na gumagapang sa hita ko. Nagpasya si mama na buksan na lang ang radyo para mawala ang takot ko at nakatulog naman ako. Simula nung unang experience ko na yun, ay nagtuloy-tuloy na siya. Umuwi ulit kami ng probinsya para magdala ng mga paninda para sa tindahan namin. At doon na kami natulog ni mama sa tindahan. Nakatulog na ako ng mga bandang 8 p.m. pero nagising ako ng 9 or 10 p.m. Nakabukas pa ang TV at si mama naman ay tulog na sa tabi ko. Naghihilik. Maya-maya ay nakatulog rin ako. Pero nagising ako bigla. Nakarinig ako ng sobrang lakas na pagaspas ng pakpak. Pinakiramdaman ko ang pagaspas. Malapit lang sa amin. After 10 minutes, may narinig ako na parang pusa na tumalon sa bubong ng tindahan. Tapos parang nadudulas pa ito kasi naririnig ko yung mga kuko niya na kumikis-kis sa bubong. Naririnig ko rin na parang may tumutulong laway. After 5 minutes, ganun pa rin ang sitwasyon. Tapos maririnig ko naman yung mga pagaspas ulit. Mauulit yung tulo ng laway sa yero. Kung ikukumpara mo ang tunog nito sa tulo ng ulan, ay mararamdaman mo na bawat pagpatak nito ay malapot o malagkit. Sa sobrang takot ko ay ginising ko si mama at niyaya ko siya na matulog na lang kami sa loob ng bahay dahil nandun sila lolo. Tinawagan ni mama si lolo sa cellphone kasi ayokong lumabas ng kaming dalawa lang ni mama. Nagising naman si lolo at sinabing may space pa sa kama nila. Paglabas namin ni mama sa tindahan, nauna siya ng konti sa akin maglakad papunta sa bahay. Napatingin ako sa bubong ng bahay at nagulat ako sa aking nakita. Nanlilisik na mga mata at mayroong mahabang dila ang nakita ko sa bubungan ng tindahan. Nakita ko ang aswang. Manananggal siya kasi kalahati lang yung katawan. Napatakbo na lang ako sa takot. Bumalik ako sa tindahan at nagsisisigaw kay mama na may aswang sa bubong. Pero hindi siya naniniwala sa akin. Pero sinundan niya pa rin ako. Hinintay namin si lolo lumabas ng bahay para sunduin kami. Nang makarating kami sa bahay nila lolo, ay nakatulog na ako ng mahimbing sa gitna nila lolo at lola. Tuwing uuwi kami ng probinsya, dinadalaw talaga ako ng aswang na yun. Hindi ko nga alam kung bakit. Hindi naman ako sanggol at lalong-lalong hindi naman ako buntis dahil bata pa ako noong mga panahong iyon. Pati sa pag-uwi namin sa Maynila ay nafe-feel ko na nandoon yung aswang tuwing gabi. Makakarinig na lang ako ng kakaibang ingay sa likod ng bahay namin. Tapos magsisimulang mag-alulong ang mga aso namin. Maririnig ko yung yerong sa bodega namin medyo kumakalampag. Isipin nyo, pati sa Maynila, sinundan pa ako. Fast forward, nilagnat ako noong nandun kami sa probinsya. Napag-isipan ng lola ko na ipatawas ako. Nasa kapitbahay kami noon. May mga sumundo sa albularyo at sinimulan na akong itawas. Matandang babae yung albularyo. Nag-init siya ng kutsilyo sa uling at tinunaw ang puting kandila gamit yung mainit na kutsilyo sa tubig. Nagdasal siya tapos ay hinipan niya ako. Naghugis tao yung wax ng kandila. Sabi ni nanay na albularyo, pinaglalaroan daw ako ng isang matandang lalaki.
Wala naman akong maalala na may kakilala akong matandang lalaki o wala rin akong idea kung sino man siya at kung bakit niya ginagawa sa akin yun. Pagkatapos nun, nilagay ng albularyo yung candle wax sa isang puting panyo at ibinalot ito. Tinali niya yung panyo sa ulo ko at sabing wag ko muna daw tatanggalin hanggang kinabukasan. Sa wakas, nakatulog din ako ng mahimping. Wala na ring aswang na gumagambala sa akin. Naisip ko lang din, sa totoo lang Kuya Totoy, naisip ko na baka kamag-anak namin yung aswang na yun kasi may lahi kaming mangkukulam. Baka hindi rin malayo na meron din kaming kamag-anak na aswang. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!